They called him the addict thief, but no one ever found where he hid the people's money. Bangag Marcos, master of corrupt, thief of all times, a man who stole people's money to fund his drug addiction. They Bangag, Lupin, the addict, thief. Anyway, ito yung realidad talaga ngayon na bakit pwede naman tayong magtipid. Ang sabi niya kasi, magtipid daw tayo. Yung ahensya ng gobyerno pinagtitipid niya pero siya sobrang gastador niya. Pwede naman na hindi siya pumunta doon kagaya ni PRRD. Titingnan mo, si Marcos Jr. mismo, nagpunta pa rin ng New York. And gano'ng karaming jet fuel ang nakonsumo ni Marcos Jr. doon sa kanyang pagbiyahe Yun. papuntang New York. Just imagine, nagpunta sila ng New York in the middle of the worst fuel crisis in many generations. In fact, may mga nagsasabi pa nga, Admar, na itong crisis na ngayon ay mas worse pa ito dun sa 5 oil price shocks na narasan ng mundo nung nakaraang 50 years. And yet we have a president who went to New York on a jet plane consuming a lot of jet fuel na kung saan ngayon ang mahal na ng gasolina. Baka naman po pwede, Mr. President, imbis na nagpunta po kayo, nag-zoom na lang kayo. Kasi di ba pinag-usapan nila doon, sa women's rights, no? To push to have our country as part of the UN Security Council, which is, by the way, I think is irrelevant because the United Nations has become irrelevant already. So the question is that, why did Marcos still went there? Hindi ba? So, kung pag-Admar, kung ang gobyerno natin, it's about setting examples. Leadership by example, ika nga, and Marcos Jr. failed miserably in being a leader by example. Tingnan niyo lang si FPRRD. Maalala niyo mga kababayan, nung dating Pangulong Duterte, nagpunta ng Russia, kausap si Vladimir Putin. And then nangyari yung krisis sa Marawi. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Bumalik, kinancel yung biyahe. Kalagitnaan nung kanyang pagbisita sa Russia, bumalik ng Pilipinas. And yet we have a president right now who's in the United Nations, consuming a lot of jet fuel, na napakamahal na ng jet fuel ngayon because of the crisis. Bad or poor leadership by example yan, mga kababayan. Okay. So, totoo yan, no? That's the reality na nangyayari ngayon. Kasi, isa kasi sa rason ng pagpunta niya doon para makasecure daw tayo ng UN seat. Ano yung relevance na ng UN ngayon? Di ba nung panahon ni PRRD, mariin niyang kinukondina yung UN kasi pinaglalaban ni PRRD yung karapatan ng mga normal na tao. Pero itong mga UN, tila baga mas kampi sa mga kriminal, sa mga drug addict, na kinukondina yung kanyang drug war. Kaya ayaw na ayaw ni PRRD. So, if usaping human rights, kaninong human rights ba talaga ang kanilang kinakampihan? Human rights ba ng yung mga kriminal o human rights ng mga tao na gusto lang naman mabuhay ng marangal? Kaya anong sense na ikaw ay mapabilang sa UN seat kung irrelevant naman na ang pagiging miyembro diyan? Kasi tingnan niyo, nung panahon ni PRRD, talagang matipid si PRRD. Nakita niyo naman, itong nakikita ninyo ngayon, ito po ay United Nations General Assembly 2021. Ito kasi dalawang beses siya nag-attend. Ito 2020. Tapos nakita niyo yung kanyang haircut dito. Ito is 2021. So 76, ito 75th na UNGC or General Assembly. Ito po ay hindi niya kailangang lumipad patungong Amerika or sa United Nations. Ito po ay virtual. Pwede naman. Ito po ang nilalaman kung panonoorin ninyo ito kung panonoorin ninyo itong dalawang, kasi from 2016 to 2022, talagang todo iwas siyang umattend. Pero ito, may dalawang particular lang, yung 75th at 76th na General Assembly. Hindi siya physically nag-appear kundi virtual. Pero ang nilalaman nito pre-recorded pa ito bago nila ilabas sa UNGC. Pre-recorded. Ang nilalaman nito ay pagkondina sa United Nations. Pagkos kahit pagkondina,
ipinalabas pa rin nila. Pwede namang hindi ipalabas ng UN kung tutuusin. That's how that's how fair siguro, maybe, I don't know. That's how went that time na kahit hindi ka naman mag-appear, pwede naman. May relevance pa rin naman ang iyong sasabihin, ang iyong speech. So dito kasi, yung bang ang laki ng itinipid na hindi mo kailangang pumunta doon, samantalang si Marcos Jr., kung titignan natin, iko-compare natin. Si PRRD hindi naman talaga siya nag-attend nung mga UN na 'yan. So, nag-attend lang siya ng 2020 at saka 2021. And, kung tignan natin ang, tawag nito, ang dahilan kung bakit hindi siya pumunta ay yung mariing pagkondena nila sa kanyang war on drugs. And, the expenses, tignan natin, although hindi na-disclose yung gastos ni Marcos Jr. dito sa recent na ito, yung nasa New York siya ngayon. In the past, nung 77th na UNGA Assembly, UNGC yung sinasabi ko, UNGA Assembly nung 2022, ang nagastos niya sa is 392 million. So that was 2022 pa. 2022. So kung 2022 yan, ngayon 2026 na, malamang na doble itong 392. 'Di ba? Ayan, Kaya naman pala ang kanyang propose na trip fund ay 1 billion. So, sinabi niya, in the middle of crisis, fuel price crisis sa buong mundo dahil nga sa giyera, meron pa siyang guts na gumastos ng kung ano-ano. 2023, 753 million. 2024, 311 million. 2025, magkano kaya? Ilan kaya? When he has the option not to go. Kasi nga sabi niya magtipid tayo. Pero mas inuuna pa niya yung kanyang sarili. Ewan ko kung ano yung interest niya talaga doon kasi pwede siyang mag-secure ng UN seat na hindi niya kailangang pumunta doon mismo. At ang sasabihin lang naman niya doon, tungkol sa women. Not being disrespectful, kasi tama lang naman yun. Pero it is not something that you have to be there physically. It is something that you can speak about women's right, virtually. Kasi tayo in the middle of crisis like si PRRD. COVID yun. COVID time. Bukod sa ayaw niyang pumunta dahil kinokondena siya na ayaw niya talagang UN, may isang magandang dulot pa yun. Nakatipid siya kasi tayo po ay nasa COVID or pandemic. So, kailangan nating magtipid kasi para ito sa kababayan natin. And yet, pumunta ka dito pumunta ka doon para ipakita ang inyong pagkatulo-sipon. Measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure. Nakakahiya, pumunta ka dyan, magsasalita ka, bago ka magsalita, magse-session ka muna. May nagsabi kasi na, hindi, yan, kasi sa weather daw. Kasi malamig daw doon. Oo, malamig doon. Talagang malamig doon ngayon. I think 10 degrees. Kaya lang, ang problema, hindi ito sipon Hindi ito sipon dahil sa weather. Ito ay sipon dahil kakasinghot niya lang. Kasi kung ito ay sipon dahil sa weather, isang beses lang niya ito ipinunasan, wala na Ibig sabihin, dulot lang to ng kanyang pagsesesyon. Kasi kung punas siya ng punas at labas ng labas yung sipon, oo, tulo ng sipon yun dahil sa weather. Ganun lang naman yun. Ganun lang kasimple isipin yan I mean, pumunta ka dyan, gumastos, pera ng taong bayan, dala-dala mo yung media entourage at yung mga tropa mo na mga elitista.
pera ng taong bayan, samantalang yung mga OFWs natin, ito, kagaya nito, nangangailangan, ito sinungitan pa ng Philippine Embassy sa Bahrain. Yung mga pumuntang Pilipino diyan, nangangailangan sila ng tulong. Ngayon, anong sabi nung masungit? Wala ng pondo, wala ng budget, kahit magsumbong pa kayo. Paanong walang budget? Nakita ninyo ang boss ninyo, masyadong extravagant kung gumasta, na hindi man niya kailangan. Instead na yung ginastos niya sana sa pagpunta, pagbiyahe doon. Konsumo ng jet fuel, na mahal na ngayon, sobra, 100 plus na ata ang per liter ngayon. Walang mangyayaring ganitong sitwasyon sana. Tapos alam niyo ang balita ganito. Napanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang video ng pangtataboy ng isang tauhan ng Migrant Workers Office sa mga OFW sa Bahrain. Angela, gaya nga ng sinabi mo, nagalit daw si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nagalit daw. Noong panahon ni PRRD, makikita mo na nagalit talaga ang presidente. Kasi siya mismo ang nakikita natin nagagalit. Ito, nagalit daw. Sino nagsabi? Si Auntie Claire. Nakita nyo ba na mismo si Marcos Jr. nagbanggit ng kanyang galit? Diba sinasalsal nila na, nagalit yung Pangulo. Pero susundan mo kung ano yung source, sino nagsabi? Si Auntie Claire. May daw eh. Pero yung kanilang yung headings nila, PBBM nagalit sa pambabastos. Ang tanong, totoo bang nagalit? Totoo bang may concern itong presidente na ito sa mga OFWs? Kasi unang-una, kung may concern siya, hindi siya pumunta dyan sa US. Si PRRD, hanggang ganyan lang siya, Hanggang ganyan lang. To the United Nations during his speech at the 76th General Assembly, he calls out the UN Security Council for violating the tenets of the organization, saying it is not democratic and transparent in its processes. On the ground, critics of the president have also been calling him out to be transparent with his accumulated income through the course of his presidency. The UN is a product of an era long past. It no longer reflects the political and economic realities of the world. Pinalabas pa rin nila kahit ganyan sinasabi niya. If the UN is to lead the world out of the many crises we face, things need to change. The UN must empower itself by reforming itself. Therein lies the hope of humanity. President Duterte also condemns what he calls vaccine inequality. The chief executive slams the widening gap between the poor and the rich because of the pandemic. He laments how developing countries struggle to get vaccines while the rich are already talking about booster shots. This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is. A selfish act that can neither be justified rationally or morally. The president also touched Diba? Habang sila nandyan, si PRRD nasa Philippine soil na nagsasalita, kinokondina pa ng UN. Have that courage and strength to tell them, mali kayo, hindi tama yung ginagawa ninyo. in human rights, subtly telling the UN to back off and stop intervening in the administration's anti-illegal drug campaign. He tells the UN that he ordered the Justice Department and the police to review the anti-drug campaign in the country. He assures the body that those who abuse the law will be held liable. Meaningful change to be enduring must come from within. The imposition of one's will over another, no matter how noble the intent, has never worked in the past, and it never will be in the future. How many more countries shall be made to unravel and descend into chaos before the powerful heed the simple lesson? In his final speech before the UN as president, Mr. Duterte reiterates the importance of the arbitral win of the Philippines over China. In one of his regular Talk to the People addresses, he described the ruling as a, quote, piece of paper, unquote, that can be thrown in the wastebasket. But before the UN, he said, nothing can diminish the ruling's significance. The award must be seen for what it is,
a benefit across the board to all who subscribe to the majesty of the law. No amount of willful disregard by any country, however big and powerful, can diminish the arbitral award's importance. Oh. The chief executive reiterated his position, disputes must be resolved peacefully. Malacanang Kasi kahit may arbitral ruling, ano nangyari after that? Na-impose ba? Tinulungan ba nila ang Pilipinas? Hindi, wala. Hanggang dun lang. O, ganyan ang ano. Tapos itong si Marcos Jr., may guts na magpakita dyan, tapos tutulo lang kanyang progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic nakakahiya. growth, infrastructure, technology, or trade. But there is a simpler and more human other here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress. Oops! Ayun. Tulo. Spotted. Nakakahiya. Anong sabi ni magtipid daw? Usapin kasi mga kapatid, ang sinasabi nga po ng ating kagalang-galang na presidente na nag-private jet daw po. Sigurado ka ba private jet? O baka naman siya, Tatanong natin. sigurado ka ba private jet? Ay, yung picture na pinadala mo, Oh, di sige. ba private jet yun? Alam mo, tanungin Yung natin nasa si likod? Maricel kasi baka pwede siya Tanungin niyo si Maricel kasi parang frontline siya doon. mag-report sa atin. Nandun na rin naman siya. Mamaya alamin natin yan. Baka marami na siyang pinagkakabalahan. Baka marami na siyang na-delihensya. Kama. Tigita Maricel. Ay, nako, grabing pagtitipid yan ko, no? Tapos, aside from pagtitipid o ginawang 4-day work, sa mga ahensya ng gobyerno lang naman, paano naman kami? Yung mga common tao, sino nagpapasahod sa mga yan? Instead na magtrabaho sila ng 5 days or 6 days a week, para sa amin, para sa taong bayan, na kami din naman ang nagpapasahod, aba, swerte naman nila. Ito nga sila, mapapasana all nga sila. Yung 4-day work week. Tayo? Hindi tayo. Sana all. Sana all. Pinky. Ay, hindi tayo yun. Hindi. No, but why don't we have a say in it? Because tayo ang nagbabayad sa kanila. Tapos sila yung magdedeklara na, 4 na araw lang kami magtatrabaho. Wow. Dahil mataas ang kuryente. Inaaway mo. Hindi. Gobyerno. Yung 4-day work Pasimple yung banat nila. Ayun, parang tag team sila, pasimple yung banat. Pero that's the reality. Their reaction is the reaction of the people. Aboy, tayo nagbabayad sa kanila, magde-declare sila, oy, 4 na araw lang kami, yay! Tapos tayo, kanda hirap-hirap. Iba kasi nung panahon ni PRRD. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay ang pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakaalam. Ganyan nung panahon ni PRRD, hindi nangingialam. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa Tokhang? No, Sir Alvin. Why? Pag ako, hingi ako ng konting extension. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos ba ng Pangulo na kahit hindi lumaban, patayin? Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay ang pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakaalam. Jimboy nang nabutas. Pinatay ng mga pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganung utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa Dapat, panagutin ang pulis kung nagkasala sila. Kian de los... Yan. Tama. Tapos, gusto nila i-project si BBM parang si Duterte na, uy, nagalit. Pero hindi naman talaga siya yung totoong nagalit, na nagsalitang nagagalit. Alam niyo, may napansin pa nga ako Kung mapapansin niyo yung inyong ang inyong feed sa inyong social media, lumalabas na yung si Raffy Tulfo, ayan, si Nabon, ang opisyal ng DSUD,
Tulfo gustong paimbestigahan, Tulfo nagalit, Tulfo ginanito si ganyan, Tulfo, si Raffy Tulfo ba, makikita nyo. Alam nyo yung implication nun? Parang may ikinakasa sila. Pero hindi na tanga yung mga tao. Nakita namin kung anong serbisyo ipinakita or ipinamalas ni Tulfo. Yun ay pagkainutil. Kasi nung siya ay nangampanya, dadalhin daw niya sa Senado ang Tulfo brand of justice. Pero nung nagtry siyang mag-sample ng kanyang brand of justice, sa unang hearing, galit na galit, naninigaw. Pangalawang hearing, wala na. Parang parang kuhol na natuktukan, gano'n. Bumalik sa kanyang shell, parang pagong na gano'n. Tapos ngayon parang sinasalsal nila, parang alam mo yung pinaso-surface nila kahit makita niyo sa mga sa feed. Ayan ito Tulfo na naman, ayan. Niso-surface nila yung Tulfo. Kasi parang yun yung gusto nilang pisilin na mamanokin sa 2028. Anyways, hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat po tayo.